Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, magbibigay lang po ako ng sarili kong opinion regarding sa balita na nabasa ko na China kinalarify na hindi umapply ng asylum si Tatay Digong sa kanila. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers, silent viewers, and supporters in my channel. Thank you for watching my videos. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyong video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Kagabi, bumabasa ako ng mga balita at then may nakita po ako na video, no? To be specific, sa YouTube na ang China Foreign Ministry ay nilinaw na hindi talaga nag-apply ng asylum si Tatay Digong sa kanila. Bagkos ang pagpunta niya doon sa Hong Kong ay isang bakasyon at pag-meet ng mga OFW doon. Ewan ko talaga kasi may mga netizen nagsasabi na ang nagkalat ng maling informasyon ay ang GMA at iba pang mga media outlets or creator. Nilagay pa nila from a reliable source. Ngayon ang hindi na natin makita ang reliable source, no. So ewan ko lang kung GMA, ABS or ano pang mga stasyon, dapat kung mga content creators, dapat siguraduhin nyo muna na kunin ang panig ng China before kayo lumabas na ang balitaan na ganon. Kasi it is very bad being a content creator or journalist na maglabas kayo ng mga balita na hindi naman pala na-verified just for views, for money, para may mabisita lang sa inyong website or channel or news nyo. Gagawa talaga kayo ng mga balita parang issue. Sabi nga ng Foreign Minister ng China, dapat wag ganon. I-verify muna kasi ayaw naman namin gumawa ng gulo regarding sa mga balita na lumalabas. So maraming spekulasyon na hindi talaga mapagkatiwalaan ang China dahil daw dininay ang asylum ni Tatay Digong. So can you imagine, even though ang China nanggugulo dito sa West Philippine Sea, pero hindi naman lahat may kasalanan sila. And then as a person, hindi lahat na makikita natin, mababasa, mapapanood, maririnig sa different medium, sources of information, sa TV, sa radyo, sa internet, social media, ay pawang totoo. So we have to fact check and then before tayo guys maniwala. So kung nagsisik naman ng asylum si Tatay Digong, sana kung hindi sa China, tumakbo na sa ibang lugar, magtago na siya kasi huhulihin talaga siya. Pero hindi naman bumalik nga dito si Tatay Digong sa Pilipinas, sa airport, doon na siya inarang at inaresto. So guys, we have to be cautious and careful kung anong mababasa natin before tayo guys maniwala. Kasi baka mali yan and then we can make a wrong conclusion out of it. Mahirap na natin mabawi. And then magsasabi na lang tayo, I'm very sorry kasi mali pa lang nabasa ko and then I conclude this one. So nasira ng reputasyon ng isang tao, ng isang bansa, and then nakagawa pa tayo ng kamalian sa ating kapwa at sa ibang tao. Yun lang po guys, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa channel ko. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Sabi ko nga palagi, ingat po tayo, and then we have to be observant on what are the things that happenings, no, dito po sa ating bansa at sa buong mundo. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all.